mapagpalang araw po sa atin lahat at tayo po ay naririto na naman si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito kay Daddy Frankie dahil nga po ay napacheck up nila po si Tatay Rodolfo. Na yung tatay ba ni Charmaine o ni Ate Dangdang at ni Ate Laika. Ngayon po isa na po siyang beneficiary ni Daddy Frankie dahil po ay nangangailangan na rin po ng tulong talaga si Tatay Rodolfo. Dahil nakikita natin yung kung paano bumagsak ang katawan niya at hindi daw po nawawalaan ng lagnat at ubo. Kaya naisip ni Daddy Frankie na ito nga po ay ipa-check up sa family doctor nila. At sana naman po ay walang malubhang kalagayan po si Tatay Rodolfo. At ngayon nga po pakinggan po muna natin ang mga inanaing una sa loobin ni Daddy Frankie, mga kapatid. Na makatulong tayo. Naging emotional si Daddy Frankie, no? Sakit, mahirap. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ako titigil. Haharapin natin lahat yan. Ano sa mga beneficiary na. Tama, Daddy Frankie. Go, go, go. Naisip ko kasi, mga kababayan na instead na yung mga gagamitin kong pera or yung time para pupunta-punta doon, instead na i-focus ko na sa ating mga beneficiary, instead na yung money or time na gagamitin ko sa ibang bagay ay mapunta na sa mga beneficiary natin, pero mapupunta pa sa mahirap magpaliwanag masyado, mga kababayan. Yan ang sinabi, pasensya natin. Samahan niyo po ako, pag-pray niyo po kami na tuloy-tuloy, no? Maraming salamat po. Okay, honey? Uwi muna tayo ng bahay, siguro. Ito, mga kapatid, yung madalas kong sinasabi. Na isang Daddy Frankie na tumutulong lang sa ating mga kababayan na salat sa hirap. Yung walang kakayahan magpagamot. Nandyan ang isang Daddy Frankie na tumutulong na walang hinihintay ng kapalit. Ano po, mga kapatid? Nakakalungkot lang po kung anong klaseng mayroon tayo. Tayong mga Pilipino ang nagtutulungan. Tayong mga Pilipino dapat manguna. Dahil may kakayahan naman po ang Pilipino na tumulong sa ating mga kababayan. No? Maraming kayamanan ang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ang dapat natin iangat, hindi ilubog sa kahirapan. Ang isang Daddy Frankie po, naiintindihan ko po dahil lagi ko po yan sinasabi sa vlog ko. Diba? Naisip mo ninyo po kung bakit naiiyak si Daddy Frankie, naging emotional, dahil ang hangad lang naman nila ang tumulong, mga kapatid. Diba? Yun nga tinatawag natin, bakit kailangan si Daddy Frankie silipin na wala naman siyang linabag, or sabihin na natin, kailangan ng maging ba yon, yung hindi ko po masabi po talaga, mga kapatid, hindi ko alam yung corruption. Kung nakikita mo nyo si Daddy Frankie na nagkakaroon ng biyaya, yun ay sa sarili niyang pagsisikap. Hindi po yan yung bablog niya yung mga beneficiary tapos iisipin ay pinagkakapirahan.
Hindi po ganun si Daddy Frankie. Iba si Daddy Frankie doon sa nakikilala kong ibang mga charity vlogger na walang transparency. Kung naibigay nyo na, huwag nyo nang hanapin. Ako po hindi naghahanap. Pero alam ko rin po kung ano ang nasa kalooban ko. Naririto ako para tumulong. Nakita ko yun kay Daddy Frankie. Ibinigay ko, sabihin na natin na ganoon, pero kinakapa ko pa rin ang kalagayan ni Daddy Frankie dahil hindi sila pwedeng maghanap ng mga charity, tawag yun, may mga beneficiary, sorry po, mga beneficiary kung hindi po tumatakbo ang sasakyan. Kahit si Daddy Frankie po, alam ko na kayang-kaya niya po na kahit walang sponsor, kaya niya po yan maghanap or tumulong sa ating mga kababayan. Dahil alam naman natin po kung napapanood natin si Daddy Frankie, ano ang sabi niya kay Ate Nida? Hindi kita bibitawan hanggat hindi napapaayos ang buhay mo. Ibig sabihin, tatapusin po yung bahay ni Daddy Frankie kahit po yan ay dadalawa po lang ang nagbigay dyan. Kilala ko po yung isa at isa po yan si Kipulo na inaanak ko po. Taga US po yun at hindi ko po alam ko yung isa. Pero po, hindi ganun na kami po ay nandito sumusuporta kay Daddy Frankie. Ano po, para lang po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Like po sa medical. Kung napapansin mo ba si Daddy Frankie, bawat beneficiary niya kung pinapacheck up po yan. The last na dinala nila yung follow-up check-up ni Kuya Oliver, magkano po ang gastos ni Daddy Frankie? 15,000. Kasama doon yung gamot ni Oliver. At ngayon nga po, nung pina-check up si Ate Dandang, Tatay Rodolfo, si Ate Nida, magkano po yung narinig kong ibinigay niya resita ni Mami Rochelle? Diba? Kaya, ang dali po natin sabihin na pira-pira lang ang ginagawa ni Daddy Frankie. As a charity vlogger, diyan kayo po nagkakamali. Dahil narinig mismo natin sa bibig ni Daddy Frankie na ang pagbablog niya po, iyon ay tinutulong niya po sa mga kababayan natin. Like Ate Nida, ano sabi niya? Huwag kang mag-alala. Dahil ang pira na yan, galing yan sa pagbablog ko sa'yo. Di ba? Binablog kita, pinipicturan kita. Di ibig sabihin, si Daddy Frankie, yung lahat ng kinikita niya dito sa pagbablog, as in charity vlogger, mga kapatid, ay ibinabalik niya po yan sa mga kababayan natin na tinutulungan nila. Di ba po? Hindi sa ako ay ibinubuhat ko ang upuan ni Daddy Frankie. Nakita ko po yan. Napakatagal ko na po since 2020 nasa social media na ako. Pero 2022 ako lang po ay doon nagsimula. Napag-aralan ko po lahat. Maraming issue sa akin. Napagmura tayo, mga kapatid, pero hindi sumuko si Malo de los Santos. Dahil pag alam mo po na tama ang ginagawa mo, huwag ka pong mahiya. Gaya sa ginagawa ni Daddy Frankie. Kapag tama ka, tuloy lang ang laban. Ganyan po ang Pilipino. Na huwag tayong mahihiya sa mga ginagawa natin. Pag tama lang tayo. Ang sabi ko nga noon, issue sa akin, tumutulong ka na nga. Ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang namura. Ganyan po
ang inanaing at emotional si Daddy Frankie dahil tumutulong lang siya. Bakit may mga taong gusto kanyang amakin o mas pasamain? Labag man, sabihin na natin na walang ano ba yun? Lisensya. Si Daddy Frankie, maghintay po kayo. Kaya nga sabi ni Daddy Frankie, instead daw yung pera na gagamitin niya sa mga beneficiary niya ay mapupunta doon. Diba? Parang yung pera na kikitain natin para sa beneficiary, mapupunta po sa wala. Ano po? Kaya naririto lang kami, Daddy Frankie, na handang dumamay. At mga kapatid, mga viewers na patuloy na nagmamahal kay Daddy Frankie, please like and share po ang kanyang mga upload para lalo tayo pong makatulong sa isang Daddy Frankie at sa team ni Daddy Frankie. At tatandaan po natin na wag po tayong mag-skip ng ad para po igit natin matulungan si Daddy Frankie dahil alam ko po kung gaano kahirap na tumutulong ka po sa ibang tao. Pero yung ibang tao naman, pilit ka naman pong ibinabagsak. Pero Daddy Frankie, hanghangad namin sa iyo. Malagpasan mo lahat, naririto kami at ipagdadasal ka namin. Dahil po alam namin ang kabutihan ninyong mag-asawa. Na humahanga nga po ako kay Mami Rochelle, no? Dahil nandyan siya nakasuporta. Tatawa-tawa lang po. Pinag-aahin. Ganun po ang tunay na nagsusuporta sa asawa. No? Na kahit masakit man sa pakiramdam bilang isang asawa, dahil nakikita niya kung gaano tumulong si Daddy Frankie at may mga tao naman pong gusto naman po siyang ibagsak. Like Vince TV, di ba? Na lahat naman talaga yung talagang tumutulong na para mapabuti ang ating mga kababayan na may mga karamdaman. Alam mo nyo po, sa totoo lang, nakikita ko po kay Tatay Rodolfo ang sarili ko pong magulang na ngayon nga po ay sa kabilang buhay na po na hanggang ngayon hindi pa po ako makarecover o makamove on sa nararamdaman ko dahil hanggang tumatagal po 32 days na po ang tatay ko. Pakiramdam ko po lalo akong namimiss. Kaya yung gaya po dito sa Tatay Rodolfo, naawa po talaga ako. Dahil kung sakali man na si Tatay Rodolfo po ang mawala, papaano na sila Ate Dandang. At kahit po nandyan niya na mga kapatid niya na sila Ate Laika, yung iba pa niya pong mga anak, iba pa rin po kung nandyan ang pamilya mo, nandyan ang tatay mo. Dahil yun po, sa pagtuwing araw-araw ako kasi mayat-mayat ako tumatawag. Kahit po ako nasa trabaho, tumatawag ako kahit sandali lang. Para lang makita ko ang tatay ko na doon nga sa nakaupo lang. Kaya ngayon po, pag ako'y tumatawag, grabe po, namimiss ko po. At kagaya nga po kagabi, habang ako natutulog, yakap-yakap ko po ang cellphone ko. Na hinahalikan ko po ang tatay ko. Ang hirap po mga kapatid, ang mawalaan ng magulang. Dahil ang magulang po, nag-iisa lang yan. Hindi kayang palitan. Kaya ako po, naaawa kay Tatay Rodolfo. Dahil ramdam ko po, yung tatay ko kung paano po siya nagkasakit. Biglang nagkakalagnat. Hindi nawawala ng ubo po, mga kapatid. Ganyan po yung sakit ng tatay ko. Pulmonya po. Kaya kahit anong pagamot mo, kahit anong paano ka mo pa-injeksyonan, ang pulmonya po, walang pagaling po yan. Yan po ang naaalala ko kay Tatay Rodolfo. Kaya naaawa po ako.
Kaya ako, lubos na nagpapasalamat dito po kay Daddy Frankie at sa team ni Daddy Frankie at kay Mami Rochelle. Hanggang dito na lang po mga kapatid at sana po tuloy lang po ang suporta natin para po malagpasan ng team ni Daddy Frankie po ang lahat ng pagsubok sa kanya. Hanggang dito na lang mga kapatid, please like and share po ang video ni Daddy Frankie at siyempre naman po yung upload ni Malo de los Santos, please po like and share at suportahan niyo po ako at ito po ay ipagtutulong natin po kay Daddy Frankie at sa iba pa pong nangangailangan ng tulong. Marami pong salamat po, God bless you po sa aking mga viewers na patuloy nagmamahal po. Thank you so much po, God bless you. Pagpalain po kayo na may kapal, sana po hindi kayo magkasakit dahil alam naman natin po ang gobyerno natin hindi po yan makakatulong sa kagaya po natin na mahihirap. Marami pong salamat. Saludo ako kay Daddy Frankie. We love you so much mga kapatid. Paalam.